Hello everyone! Sharing another little adventure bago pa man to abutin ng susunod na Pasko. At konting kwentuhan na din. Actually, I feel a little extra homesick this year for some reason. Siguro dahil sa sobrang busy and ang dami kong gustong gawin na hindi ko nagawa actually sa sobrang busy. Parang ang haba-haba ng to-do list ko na hindi ko man lang natapos or kahit nangalahati ng 2023. Kaya pag gano'n na medyo exhausted ako or hindi lang medyo, yung parang borderline burnout na kaya ako na homesick kasi gusto kong umuwi kasi feeling ko pag nasa Pinas parang pwede kang mag-relax anytime. Parang iba pa din yung pace kasi ng buhay sa Pinas kaysa sa dito sa abroad. Kaya isa din yun sa reasons bakit bigla akong naging active sa pag-upload kasi parang ito yung way ko na to divert from the routine exhaustion. Alam mo yung parang may something ako na gagawin na naiiba. Lalo pa at yung work ko is medyo taxing talaga dahil parating nag-iisip, nag-analyze, parating busy, medyo toxic, although I'm happy with my job. Pero syempre, dahil nanay din ako and full-time pa, so full-time lahat. So parang nagpa-podcast lang, diba? Pero may video. Yung podcast na may video na background. But anyway, ang haba-haba ng intro ko at kung saan-saan na napunta. Gusto ko lang actually i-share tong festive market sa may Souk Medina at Jumeirah na gustong-gusto kong lugar na puntahan kasi very relaxing siya and parang ando na lahat from high-end to low-end na mga shops. Pero madami talagang ganito sa Dubai. It's just one of those hundreds of places in Dubai na pwede mong puntahan at hindi ka mauubusan ng pwedeng puntahan dito. Yun nga lang, bawat labas mo ng pinto, yun nga yung sabi nila, hindi lang yun meme ha, hindi lang yun joke, but yung gastos. Kasi sobrang mahal talaga manirahan dito sa Dubai. Alam naman ng lahat yan. Especially kung family. Kasi lahat dito, walang libre ang gobyerno. So lahat kailangan mong paghirapan. Kasi walang freebies, kumbaga. Ang gusto ko lang during winter kasi ang daming mga ganito, mga outdoor markets, especially pag Christmas na. Ang dami-daming pwedeng puntahan, hindi nauubos, yun nga lang, ubusan lang ng pera. Pero I love Dubai so much, especially nung na-compare ko siya sa ibang countries at na-realize ko kung gaano kataas yung level ng standard dito sa lahat ng bagay. And yung level ng security, walang katulad. Super family-friendly, ang sarap mamuhay, yun nga lang. Ang downside is walang permanence dito, walang citizenship dito so far as per the current rules. Pero yung benefits, dahil usually provided ng mga companies, kaya private siya. And of course, when you say private, mataas yung quality. And kaya yung thought pa lang na naiiwan ko yung Dubai, parang nakakalungkot na din. Siguro isa din yun kaya medyo hinahabol ko talaga yung to-do list ko. Kaya tuloy feeling exhausted ako dahil doon. Kaya tuloy naisip ko this 2024, instead na mag-rely sa to-do list ko na talaga namang very exhausting kahit naman sino, I want to be more present, more focused, and just, go with the flow. Not completely go with the flow kasi parang ang hirap din nun. Nakakatakot din naman yun, especially when you're living abroad. You cannot just say go with the flow. Kasi dito, legit talaga na kailangan mong kumayod. The price of the accessibility mo sa lahat ng bagay sa mundo dahil nga nasa advanced country ka. Kabayaran naman nun. It's very expensive. The cost of living is too high. Kaya madami akong kakilala dito na kahit okay naman yung work nila dito, yung family nila andun pa din sa mga home countries nila kasi mas mataas pa din yung value ng kita mo dito pag sa home country mo, especially if hindi naman ganun ka-expensive yung cost of living doon sa kung saan ka nanggaling. Particularly if you have a family here or you have kids because yung schooling pa lang, tuition fee, sobrang mahal. And also, of course, kung may baby ka, yung nanny, ang mahal. Visa, ang gastos, pagkuha ng nanny.
aside na challenging, humanap ng kasambahay na talagang mapagkakatiwalaan. Kaya mostly dito, maswerte yung may mga parents pa. Kasi usually, ang kinukuha nila, dinadala nila dito yung parents or yung lolas. Kasi yun yung nagbabantay ng mga maliliit na anak. Ang dami ko pang gustong ikwento actually. Pero for now, yun na lang muna. I look forward to more uploads, more chikas. Sana masustain ko. Kasi ang dami-dami ko din gustong i-share sa inyo na videos. And of course, mga thoughts ko, kwento, na hopefully you will learn a thing or two. That's it for now. Thanks for watching. Bye!